magdamag po yung biyahe natin mula sa Orion Bataan para sa resupply at patrol mission ng BIFAR at PCG. Pero itong barko na ito, mga alas 4 pa ng madaling araw na binubuntutan tayo, live po ito ngayon. Oh, kita mo mga utol, alas 4 pa ng madaling araw, sinusundan na sila. Na para bang ang dating, huwag kayo pumasok dito, amin na to. Amin tong teritoryo na to. Parang ganun sinasabi nitong mga China Coast Guard na to no? Pero ang totoo, mga utol, lugar natin yan. Karapatan natin na nandyan tayo, yung mga Philippine vessels natin. Pero ang lumalabas parang tayo pa yung dayuhan Diba? Parang tayo yung dayuhan. Ang hirap isipin, no? Ang hirap isipin na tapos ang masakit nito, yung mga senador natin nagtatalo-talo pa na parang gina-justify pa nila. Ang malupit rin ito, gina-justify pa ng China yung ginagawa nila na yan, na parang sila pa yung tama palagi. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ayaw na talaga tumigil ng China, mga utol, sa pambubuli sa atin. At dahil meron na naman panibagong pangyayari sa Baho de Masinloc kamakailan lamang April 30, 2024 kung saan binomba nila. Yan, binomba nila ng tubig na naman ang ating mga vessel. Okay mga utol, ito yung mula sa UNTV News. Paki-subscribe yan, paki-like na rin yung video. Game na, alamin na natin mamaya, titingnan natin yung actual footage nito, yung pangyayari na ito. Ayan, Kinundena ng Estados Unidos ang panibagong harassment ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng paggamit ng water cannons ng China Coast Guard vessels sa Philippine civilian vessels na patungo sa Scarborough Shoal na kilala rin sa tawag na Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Isipin nyo mga utol, di ba? Kasama sa exclusive economic zone natin yung Baho de Masinloc na pilit inaangkin ng China. Kung matatandaan ninyo, nagkaroon na ng standoff dyan. Hindi ko na matandaan kung anong taon pero nagkaroon na ng standoff dyan sa Baho de Masinloc o sa Scarborough Shoal. Pero itong Scarborough Shoal hanggang ngayon hindi pa nila nalalagyan ng mga artificial island kung hindi kagaya ng ibang mga teritoryo ng Pilipinas na nasakop na nila. Pero nakakabwisit dito mga utol, tayo mismo yung ginaganyan at hindi na sila mapigilan. Anong pagkukundina pa? So kinukundina na sila ng maraming bansa, etong China. Pero parang baliwala sa kanila yung mga bagay na yun no? Okay, tuloy muna natin kung ano sasabihin ng US Department of State tungkol sa pangyayaring ito. Batay kay US Department of State Principal Spokesperson Vedant Patel, nakasisira sa regional peace at stability ang paulit-ulit na agresyon ng China. Bukod dito, naisa sa panganib din ng kabuhayan at naaabuso ang karapatan ng mga mangisdang Pilipino dahil sa mga partikular na hakbang ng China gaya ng paglalagay ng barriers. Di ba yung mga nakaraan, naglagay sila ng barrier dyan na pinutol naman ng Philippine Coast Guard. Pero kahit ano pa man, ito nakakapagtaka rin sa China Kahit ano pa man pagkundina o pagsasalita ng iba't ibang bansa tungkol sa ginagawa nila sa West Philippine Sea, parang hindi naman natitinag itong China. Na to the point na parang pinalalabas nila, hindi naman namin kayo papansinin sa mga ginagawa nyo na yan o sinasabi nyo sa amin. Basta amin yung mga lugar na yan. Parang ganun So ano pang pinakamagandang paraan? Kasi lahat na yata ng paraan nagawa na ng Pilipinas tungkol dito. Hindi naman sila tumitigil. Hindi sila natitinag mga utol. Parang pinalalabas nila hindi nyo kami kaya o hindi kami takot sa inyo. Parang naiiwanan na tayo, parang no choice na tayo na gera na lang ba ang paraan? Pero maganda ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas mga utol. Okay? Nagre-ready tayo sa kung ano pa mang gagawin ng China. Pero itong ganitong pangyayari, paulit-ulit na nilang ginagawa. Kasi kahit pinoprovoke na nila tayo, hindi tayo gumagante. Pero pag violente na nga daw, sabi ng United States of America, pag violente na ang aksyon na ginawa ng China, doon na ito magsisimula. Kumbaga sinindihan na nila yung mitya. Okay, tuloy muna natin tapos titingnan natin yung footage mismo nito.
So the repeated harassment of Philippine vessels near Scarborough Reef is detrimental to regional peace and stability. And our belief is that the Chinese Coast Guard installation of these barriers also endangers Philippine fisher folks' livelihoods and prevents them from exercising their legal rights to fish in those waters. Apela nito sa Beijing, igalang ang navigational rights at freedom sa lahat ng estado na nakasaad sa international law. Pero ang problema mga utol, kahit na pati nga yung, di ba nakaraan may pangyayari din dyan sa Baho de Masinloc kung saan yung mga Pinoy fishermen, pinasoli nila yung mga nakuha mga shells. Ganong kawawalang yan ang ginagawa nila sa atin. Di ba? Ano ba, paano pa mapipigilan yan? Ilang beses na tayong ginanyan. Sana naman pero pinakamaganda talaga, gumanti na rin tayo ng ganyan. Hindi naman pala provocative yan para sa kanila. Tapos ang pinalalabas palagi ng China, pag yan nag-speech, no? Nag-public speech, sasabihin nila, kasalanan na naman natin. Diba? Pinalalala daw natin yung sitwasyon sa pagpapadala o pagpapapunta rito ng US troops at iba pang mga kaalyadong bansa. Diba? Ganon ang sinasabi nitong mga to Pinalalabas tayong mali nitong mga to. Panoorin na natin mga utol yung actual footage nito mga utol. Ayan Ayan Tingnan natin kung anong ginagawa niyan China. Ilang oras na rin po tayong sinusundan, hindi tinantanan nitong Coast Guard ship. Kung makikita po ninyo, ayan, patuloy po. Ayan yung ayan ito po yung ano niya. Ayan mga utol, forward lang natin. Yung malala. Mas malala. Ayan na water cannon ng China Coast Guard. Loko no? Talagang tuloy-tuloy. Yan nakuwanan mismo sa pangyayari. Hanggang sa mga oras po na ito, hindi pa rin tayo tinatantanan. Magdamag po yung biyahe natin mula sa Orion Bataan para sa resupply at patrol mission ng BIFAR at PCG. Pero itong barko na ito, mga alas 4 pa ng madaling araw na binubuntutan tayo. Live po ito ngayon. Kita mo mga utol, alas 4 pa ng madaling araw, sinusundan na sila. Na para bang ang dating, huwag kayo pumasok dito, amin na to. Amin tong teritoryo na to. Parang ganun sinasabi nitong mga China Coast Guard na to no? Pero ang totoo, mga utol, lugar natin yan. Karapatan natin na nandyan tayo, yung mga Philippine vessels natin. Pero ang lumalabas parang tayo pa yung dayuhan Diba? Parang tayo yung dayuhan. Ang hirap isipin, no? Ang hirap isipin na tapos ang masakit nito, yung mga senador natin nagtatalo-talo pa na parang gina-justify pa nila. Ang malupit rin ito, gina-justify pa ng China yung ginagawa nila na yan, na parang sila pa yung tama palagi. Diba? Sinong hindi mabibwisit dyan? Dito sa palibot ng Scarborough Shoal, yung nakikita po muli ng mga netizen natin ngayon, ito yung China Coast Guard, isa sa mga barko ngayon na nakabuntot sa convoy natin, kumbaga. Kasi kanina may escort din tayo na PCG vessel. Pero nahiwalay na po yan sa mga oras na ito, pero patuloy pa rin ang buga ng tubig. Teka lang. Nawala Ano ba yan? Lumiit Yun. Balik natin. Forward natin Doon na sa mismong tinatamaan sila. Ayan Dami na nagvi-video. Grabe. Ayan. Grabe Kaliwat kanan pati yan mga utol, di ba? Ayan Grabe Grabe naman ito mga to. Dapat gantihan natin yan no? Ayan So ano na naman magiging tugon ng ating gobyerno dyan? Ano naman magiging tugon ng mga senador? Anong action gagawin natin? Magpa-file na naman tayo ng protest. Tapos wala na, babaliwalain naman to na China. And then makikipag-usap na naman tayo sa kanila, tapos babaliwalain na naman yun. Hindi ba tayo nagsasawa dyan? Okay, sa akin, maganda nga yung ginagawa ng Philippine government natin. Na tayo naghahanda sa kasakaling etong China magloko.
ready na tayo doon, no? Kasi hindi yung mga kaalyado natin na handang tumulong sa atin. Ngunit sa mga pangyayaring ito, sa mga ganyan, yung mga hindi na mas simple yan eh. Talagang pinoprovoke na tayo na talagang mag-retaliate sa kanila. Kailan tayo aaksyon ng iba? Kasi lahat na yata ng paraan o diplomatikong pamamaraan ay nagawa na ng Pilipinas. Although ayaw natin ng gera, ayaw natin ng digmaan, pero ano pa magagawa natin kung isinusubo na tayo ng China sa mga ganyan? Diba? O ano masasabi nyo dyan? Hindi rin itong iginiitang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nakasaad sa 2016 arbitral ruling. These are rights that were set out in 2016 in a final and legally binding judgment in the Philippines-China arbitration brought to the 1982 law of the Sea Convention. Ang problema nga mga utol, hindi nga pinapansin o binibigyan ng value ng China yung arbitration na yun, yung arbitral ruling na nagsasabing sakop ng exclusive economic zone o claim ng Pilipinas o may sovereign rights ang Pilipinas sa mga teritoryong inaagaw ng China. Hindi nga nila binavalue yun. Diba? Kita nyo na nga ilang beses na tayong ginanyan. Napakarami ng pangyayaring ganyan. Hindi lang yan iisa mga utol, di ba? So ano pang pinakamaganda nating magagawa? Mag-antay na tayo. Ako mismo, siyempre, tayo wala naman sa katungkulan. Pero kung palagay ko, kung tayo nasa katungkulan, siguro wag na. Anyway, tayo yung mga Pinoy na concerned citizen tayo sa ginagawa sa ating kapwa at sa ating mga teritoryo. Okay, yun lang yun. Kaya hinahatid ko sa inyo to. Na alam naman natin na meron tayong laban, pero ano pang mga legal na aksyon ang dapat nating gawin? Okay? Para matigil yan ng China. Grabe na yan eh. Dagdag pa nito, ito rin ang isinulong ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa kanyang muling pagbiyahe sa China kamakailan. Rosa Licoz. Ano na mga utol? Gusto ko lang malaman kung anong reaksyon nyo dyan, pero talagang sobra na para sa akin. So paki-comment ang inyong opinion sa baba. Anyway, hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Prep Production. Ako nagpapasalamat sa wala sa amin yung pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.